Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Ito ay isang patutsada ni ex-president Rodrigo Duterte muling pinatsudahan si PBBM. Alright? Alright guys, sa mapagpalang araw, ito ay nagpagdedeklara ng martial law, hindi malayong gawin din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay inihayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginanap sa Cebu. People's Indignation Rally laban sa impeachment, corruption, and oppression. Illegal na. Alright? At droga kalamidad noong Sabado. Panoorin po natin guys, and not further ado, let's do watch dito sa ating reaction video di Rob Trip. Papunta na rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Pupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkakuha. Ayan, di na raw bababa sa kanyang pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos, no? At sinabi ni Rodrigo Duterte yan. Sa iyang termino. At hindi rin malayong na magdeklara ng martial law itong si Marcos. Kaya na sa iyang tatay, magkagubot kapunta. Because ang iyang buhaton, mong declare na po martial law. Kaliw sa iyang papa. O, pag martial law, ay eleksyon. Sinabi rin ng dating Pangulo ang pagnanakaw umano ng Marcos family sa ginto ng bansa. Unang ikaw. Ayan, ninakaw daw ang ginto, no? Kala ko babalik sa Pilipinas ang ginto, no? Kaya natin naboto itong si BBM. Ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang niya ako. Actually, suko ko. Sige nga, nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So, unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya, pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Yun lang, no? Wala na raw ang ginto, kukunti na lang. At pinagagastos na. Importante na eh. Tanang nasod na anak. Ngunit sila gold kita dato. Muni among pundo. O muni balor sa among kwarta. Ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila musulti anak ang administrasyon. Kada dapat public issue, public property, public money. And yet, tingnan tamo padoon na siya sa pagka-dictator eh. Sa pagpunta ni Duterte sa Cebu, hinikayat nito ang mga Cebuano na iboto ang senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban upang maprotektahan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tuluyang ma-impeach. So kinahanglan ni Inday, manaog na silang tanan para masiguro madili siya pagkapit sa Senado ma-alcanse. Nangyuhon ka mo, padagpambanin nyo na yung atong giyangyo sa inyo. Ayan, no? Hindi bababa raw si BBM dahil gusto pa nitong umupo bilang presidente ng Pilipinas.
Samantala, naglabas naman ng reaksyon ang Malacanang sa naging pahayag ni Duterte ng diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, aniya baseless at ridiculous ang pahayag ng dating Pangulo. Aniya mananatili ang administrasyon sa pagsunod sa rule of law, magrespeto sa karapatan ng bawat tao at paninindigan sa konstitusyon. Gladys Tuwabi. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video ni Rob Trip, and see us again sa ating the next one. Alright, at ito ay pagdedeklara ng martial law daw. Hindi lalayon sa kanyang mga magulang, no? Alright, at ito ay inihayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap sa Cebu. Alright, maraming salamat and peace out.